everyone. Here we are today with Group C, and we're going to talk about mental illness. Now, we have a questionnaire for the icebreaker. Ano mo kadalasan nalalaman na hindi ka okay? Yes. Kadalasan nalaman ko hindi ako okay pag sunod-sunod na yung nadang problema sa akin. Kadalasan na pag nararamdaman ko hindi ako okay pag nangihina ako tapos hindi ko alam ang gagawin ko. Ikaw? Yun yung sinabi niya, pag humihina at hindi ko alam yung gagawin. So, Pag maraming problema. ako naman, nalalaman ko na hindi ako okay pag I feel so overwhelmed or over little things, gano'n. Okay, second question. Ano ang isang bagay na nakakapagpakalma sa'yo kapag sobrang bigat na nararamdaman mo? Yung nagpapakalma sa akin is yung family ko kasi kailangan mo lang manalangin sa taas. Okay. Yung ako yun, kailangan mo na lang tapos kailangan ko din mapag-isa kung kailangan ko mag-isa. Ako sa pananalangin din, dinidistract ko na lang sarili ko sa pananalangin. Pag-ibag-banding sa pamilya. Oh, okay. Nice. Ako naman is pag-journal. Maganda siya kasi nalalaman mo kung ano talagang problema sa pag-iisip mo. Journal. Okay. Next question. Next question. Paano mo inaalagaan ang mental health mo yung tipong hindi mo na namamalayan? Ikaw pa rin. Siguro pakikipag-banding sa pamilya. Saka yung, panonood lang. Siguro para sa akin, mas naman kung kunyari may priority ka ng ginagawa like basketball, tapos pakisama sa mga kaibigan. Ngayon din lalaro lang ako ng basketball para parang makalma ako. Sa pagbabanding lang sa pamilya ko. Ako lang, pag tahimik yung pag-iisip ko or okay ako, gagawa ko yung mga bagay na gusto ko, hindi ko feel na gawin yun. Next question. Next question natin is, ano ang madalas na hindi maintindihan ng mga tao tungkol sa emosyon mo? Pag may problema. Anong problema? Pag yung nababad, parang hindi nila naiintindihan na Tagalog kami ng asal. Okay. Okay. Ano ang madalas na hindi naiintindihan ng mga tao tungkol sa nararamdaman mo? Sa emosyon mo? Siguro yung hindi nila naiintindihan sa akin yung kung malungkot pa ako kasi hindi naman ako nagpapakita ng emotion sa iba. Sir, siguro pag may problema ako kasi minsan tumatay din ako pag nararamdaman. Hindi nila naiintindihan na may problema ka din. Like, Pero yeah. dinadagdag nila yung problema mo. Yeah. Nice kasi. Okay, so Hindi pag may problema. Right. Or naman to. Nice answer. Last question na please. Di pa ako, pag, ayan nga, I feel so overwhelmed or hindi ako masaya, gano'n. Tapos, nakikita naman nila sa mukha ko na hindi ako masaya, then parang pinagiging nila ako na importante yung nararamdaman ko. Okay, ako naman. Akin, para sa akin is mahirap, lalo na pag may mga kasama kang hindi sila open sa emosyon nila or hindi nila kahit tanggapin yung nararamdaman mo or yung problema mo na hindi nila kahit tanggapin na may problema ka and hindi nila kayang i-understand yung nararamdaman mo for today. Okay, next question. Last question. Kanino ka pinaka-comfortable magbukas ang nararamdaman? Komportable ako sabihin ng mga gano'n sa mga magulang ko kasi sila yung mga nakakikinig sa akin. Alam ko sa Tama. Okay na din yun. Next family. Yung family. Para sa akin yung mga kaibigan ko, mga kilala ko. Kasi hindi na yung nasabi sa pamilya ko yung Para sa akin yung nanay ko kasi sa tingin ko yung nanay lang nakakinggan sa mga problema ng anak niya. Para sa akin barkada. Hindi pa talaga. Yun lang. Barkada. Ikaw, Ako sa kapatid ko, since everything,
sinishare namin sa isa't isa. Pipita na ako. Okay, last question. Ano ang ginagawa mo kapag pakiramdam mo ay sobrang overwhelmed ka na? Para sa akin, time play, basketball lang, para mawala yung mga, Iniisip mo? Yan. Ako para sa akin, nagpapahinga lang ako, tsaka kumakain ng mga healthy foods. Din pares lang din sa kanya, magpapahinga ako, kakain na lang. Natulog at tumawag. Ako ano lang, journal lang ako, tapos tulog lang din. Para mga ganun. I'm viewers na... Okay, Yun. this is, dito na pa rin tatapos ang aming pinag-uusapan and I hope na may natutunan kayo sa mga Thank you guys. sinishare namin lahat. Thank you. Thank you.